Hi guys, Narsaglag here, back again with another motorcycle review. At ngayong araw ay ating re-reviewin, bubusisiin at titingnan mabuti itong bagong motor from Vogue Motorcycle Philippines, and this is the Vogue 500 AC. Anyway guys, so bago tayo magsimula, meron ako mga ginawang iba't ibang video about Vogue Motorcycle Philippines. Ilalagay ko na lang sa description box about the history. So hindi na natin itatakal dito sa episode na to. Meron tayong ginawang 500 DS full review, 500R review, 650 DS review, at marami pang dedicated video for Vogue Motorcycles. So nasa description box lahat ng iyon. Bye! Start with guys, no, ang ibig sabihin ng AC sa Vogue 500 AC is Advanced Classic. So sa aking unang tingin guys, no, mukha siyang somewhere in between ng Triumph 660, BMW R90 at CB650. Paper guys, no, it shares the same DNA of the 500 series ng Vogue Motorcycle Philippines, yung 500DS and 500R. But this one is with an upgraded feature dahil ito ay sleeper clutch na. So same engine pero mas upgraded. Para sa engine guys, no, it has a 471cc liquid cooled parallel twin 6-speed transmission, 8 valves at electronic fuel injected. It has a 46.9 horsepower at 8,500 RPM, 44.5 Nm of torque at 7,000 RPM. So, sa harap, meron tayong KYB inverted fork. Ang gulong naman niya guys is 120/70/70 Pirelli Gran Turismo. Meron din siyang dual disc brake sa harap, ABS din at with Nissan caliper. Sa likod naman, meron tayong monoshock which is KYB din. Ang tire size is 160/60/17 Pirelli Gran Turismo. Single disc equipped with Nissan brake caliper. ABS na rin siya. Fuel capacity guys is 19 liters. Seat height is 795 mm. So definitely pwede siya sa mga hindi ganoon katangkaran. Clearance is 162 mm with a dry weight of 185 kilograms. Ang maganda din guys dito sa motor na to, lahat ng kanyang ilaw ay LED. Headlights, signal lights, tail lights, and brake lights are all LED. So, tingnan pa natin in detail etong motorsiklo na to. So, muscular siya sa harap. Yung kanyang riding position is very comfortable. Ito yung kanyang seat guys, no? Siyempre, para bumagay, dapat lagyan ng retro-looking classic seats. So, yan, napakaganda ng foam. At dito naman sa likod, yan, no? Ang linis, di ba? Hindi mo na kailangang i-tail tidy dahil, ayan na siya. Tapos, meron siyang mudguard dito sa ilalim. Yan naman tambucho guys, no? Yan. Binagay din siya sa overall design ng motorsiklo. So, meron tayong classic looking muffler. Tapos, hindi siya ganoon kaingay. Kumbaga, kumpara doon sa kanyang brother na 500R and 500DS.
Pero, eto guys, kung titingnan nyo siya, nalapitan, side by side with 500R, mukha silang magkasing taas. Pero nakakaiba yon dito sa kanyang seats. Dahil eto guys, medyo makipot siya. So, yung leg mo, mas bumababa. Unlike ni 500R, meron pa siyang ganyan. So, nakakain niya pa yung binti mo. So, eto, diretso siya, your leg here, then pababa. So, baga, pag upo mo dito guys, so lapat yung puwet mo dito at yung legs mo, diretso na siya pababa. Natin in detail etong motorsiklo na to. I have here a good looking side mirror, yan, na retro looking, classic grips. Tapos ito yung kanyang toggle switch para sa TFT, mamaya titingnan natin. Busina, and dito naman yung kanyang switch. Ito, dinagdag na lang nila itong cellphone holder. Tapos, dito naman ay yung engine kill switch at adjustable yung kanyang mga brake levers. Tapos, kung mapapansin nyo, ito yung kanyang light button. So, na yung kanyang pass switch. Pero ang kakaiba dito, instead yung iba diba ganyan, yung high and low. Ito yung low, tapos ito yung high. Yan. Diba? Idagdag ko na rin guys, no? Meron din siyang USB charger port dito sa kanyang headlight. Siyempre, titingnan na rin natin kung ano ba yung in-upgrade dito. Si 500R guys, no, naka LCD display lang siya. Ito, katulad to nung 500DS na full TFT color display. So, buksan ko. So, yan yung itsura niya guys. Diba? And then, makikita nyo, yan, meron siyang side stand indicator, din siyang tire pressure monitoring system katulad nung sa 500DS, which is para sa akin napaka-useful. Your temperature monitoring, your time, your fuel gauge, your odometer. Tapos ito yung kanyang tinatawag na SIC panel. Pero pwede mo siyang palitan. Ikot ka lang dito guys, no? 5 seconds. Yan. So makikita mo na yung mga different settings. So pwede mo ilipat-lipat, may vehicle. So makikita mo dyan yung battery voltage, yung kanyang TPMS, yan, your recent trip, at marami pang iba. So, pwede din natin lipat sa settings, tapos palitan natin yung TFT display. Pindutin mo lang tong button na to, lilipat na siya. Yan, we have language, Chinese, English, your unit, kung gusto mong KMH or MPH. Yan, ito yung sa TFT display. So, pwede natin palitan ng sport. So, press mo lang, lipat tayo ng sport. Seconds para mag-cancel. Yan, another 5 seconds. Yung button. Yan, lumipat na siya. And, exit. Tingnan natin. Yan, ganyan yung itsura nung kanyang modern design na TFT. So, yan, ganyan yung itsura niya. Tapos, ang maganda din dito guys, no, screen niya is nag-iiba din ng kulay. Depende sa lighting condition. So, pag ito yung kanyang sensor, mag-iitim yan. O, yan, nag-itim na siya. Diba? So, kapag maliwanag, yan, puputi na siya. So, yan, isa din sa mga magandang feature ng kanyang TFT. Siyempre, hindi naman ako papayag na hindi natin masa-soundcheck at masusubukan sa labas itong motor na to. So, ginamit namin ito sa Sagada and even sa expressway at iba pang mga daan. So, nireview natin siya maigi. And I have to say, guys, no, na etong motor na to ay napakagaan. Mukha siyang tame pero merong power eh. Dahil nga 471cc siya. Konting piga mo lang, lumilipad agad, no? Guys, so, compare ko siya kung gaano siya kagaan. Yung pakiramdam niya is para ka lang naka-underbone or 150cc na motorsiklo. Pero, nandun yung power eh. Yung kakaibang power nitong KE500 engine ng Lonsin. Napakalakas. So, sinubok natin siya sa iba't ibang daan. Suspension nito guys, no, is somewhere in between ng 500R and 500DS. So, ano yung ibig sabihin mo nun, Nar? So, yung pakiramdam niya, si 500R kasi, yung brother nito guys, no, is medyo matigas kanyang shock. Si 500DS naman, napaka-komportable. So, eto, somewhere in between ng sa gitna siya, ganun yung pakiramdam niya. Medyo bouncy ng konti. Itong kulay ang lalabas dito sa Pilipinas ni Vogue Motorcycle Philippines. The Meteorite Gray at Turquoise Blue. Itong motor na to sa presyo na 310,000 pesos SRP. Para sa iba pang specifications, B-roll, pasok!
May upgrade lang din ako, no? Definitely a windshield to protect etong TFT display. So meron naman maliit na windshield na ganyan. Pwede kayo magpa-fabricate. And then, syempre, ito pa yung isa sa mga concern ko, no? Dapat, itong kanyang brake fluid reservoir. So, madali lang siya ng ganyan. Kung ano lagyan, malay, diba? So, kung ako, mas gusto ko siguro, palalagyan ko siya ng lock dito. Marami naman nabibili. And then, radiator guard, mini driving light for additional ilaw. And then, syempre baka muffler kasi medyo tahimik siya dahil nga sobrang haba niya. But this motor is designed kasi yung mga tibong takbong pogi. So kung ako siguro papafabricate ako ng classic na muffler na may konting ingay. Yung konti lang, yung tama lang na may konting angas. Naman ay personal kong preference. Pero overall guys, grabe, napakaganda at talagang sulit na sulit itong motorsiklo na to. Based on my experience riding this motorcycle mula sa Gada, Expressway at kung saan-saan pa, grabe, napakasulit, napakagaan at napakaganda nitong motorsiklo na to. Yun nga lang, sa aking height na 5'11", kung titingnan mo sa akin, sinakyan ko siya, mukha siyang maliit, ka-weird. So kung ikaw naman, no, hindi ka ganoon katangkaran at gusto mong mag-upgrade ng bagong big bike or gusto mong magkaroon ng first big bike mo, nire-recommend ko itong Vogue 500 AC. Kumbaga, ito yung klase ng motor na, alam mo yon, may dating, may angas, pero hindi mayabang. Kumbaga yung parang makikipag-date ka, naka-denim jacket ka lang with the boots. Kung gano'n yung personality mo, perfect na perfect to. Presyo nito na 310,000 pesos na introductory price. Talagang mapapatingin kahit sino. Actually, nung ginamit ko to guys, nung nag-ride ako, nung papunta ako ng The Lakeshore, Pampanga, tiningnan at binati ako nung isang naka-big bike. Sabi niya, ano ba to? Trident Triumph 660 ba to? Or ano, hindi niya alam. So sabi ko sa kanya, this is a new motorcycle from Vogue Motorcycle Philippines. So talagang mapapalingon kahit sino. Napakaangas, napakaswabe at napakaganda nitong motorsiklo na to. And if you are into classic pero modern looking bike pa rin, no, panalong panalo itong 500 AC. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it.